So guys, welcome back po sa aking channel, Parak Tutorial Video. So advance Merry Christmas and a Happy New Year's to all of you. Alam naman natin na this is the month of December and this is the last month of the year. So malapit na po matapos yung bagong taon. And sa pagsapit po, pagsalubong natin sa bagong taon, ito po ay isa sa mga pinaka-greatness moment, no, in our life, yung pagdiriwang ng New Year's Day, no? So alam naman natin na yung bawat Pilipino, hindi lang po tayong mga Pilipino, kundi sa buong mundo ay nagdiriwang ng bagong taon. At isa po sa pinaka-tradisyon ng ating mga Pinoy, yung isang maingay, magarbo na selebrasyon bago matapos o tuwing sasapit yung bagong taon. At hindi po mawala sa kultura at tradisyon ng mga Pinoy yung paggamit ng mga paputok. And also, we are aware na ang paggamit po ng paputok ay may kaakibat po na panganib. At yan po yung ating pag-usapan ngayon. Ano ba yung mga paputok na mahigpit na ipinagbabawal at mga paputok na pinahintulutan ng ating batas ayon po sa Republic Act 7183, otherwise known as an act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. So kung gusto nyo pong tapusin yung video na to, please stay tuned lang po sa aking channel para tutorial videos. That is why guys, the departments of our governments or the agencies of our governments, katulad na lang po ng Department of Interior and Local Government, the DOH, the DOF, and the DTI, katuwang na rin po yung ating pambansang pulisya, the Philippine National Police, and then the Bureau of Fires and Protection ay nagtutulong-tulungan, nagkakaisa upang masigurado po ang isang masagana, masaya at ligtas na bagong taon. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Hindi po pinapayagan ng ating pamahalaan na yung bagong taon is mahaluan po ng kalungkutan dahil marami pong buhay yung nawala, marami pong buhay ang nalagay sa kapahamakan dahil lamang po sa paggamit ng mga ipinagbabawal na mga paputok. Kaya nga po our government classifying, no, yung mga paputok na mahigpit na ipinagbabawal ng ating pamahalaan at mga paputok na pinahihintulutan ng ating pamahalaan. Liwanagin po natin, yung mga paputok na pinapayagan ng ating pamahalaan ay hindi po ibig sabihin na safety po tayo dito. Kailangan po natin yung isang maingat na paggamit para po magkaroon po tayo ng isang masayang bagong taon. At narito po yung mga paputok na mahigpit na ipinagbabawal ng ating pamahalaan. So guys, ayon po sa ating batas, Republic Act 7183, ito po yung mga paputok at pailaw na mahigpit na ipinagbabawal. Una, atomic bomb. Pangalawa, buga. Pangatlo, 5-star. Pang-apat, giant whistle bomb. Pang-lima, goodbye Philippines. Pang-anim, goodbye world. Pang-pito, Judas belt o Judas belt. Pang-walo, Lolo thunder. Pang-siyam, Napulis. Pang-sampo, Pacquiao. Pang-labing-isa, Plapla. Pang-labing-dalawa, Super Lolo. Pang-labing-tatlo, Triangulo, yung mga malalaking triangulo. At pang-labing-apat is Watusi. Kasama din dito yung mga paputok na mabilis sa 3 segundo hanggang 6 na segundo ang mitsa. Mga paputok na naglalaman ng 200 mg o higit pa na pulbura at mga paputok na may halong phosphorus o sulfur. At narito naman po yung mga paputok o pailaw na hindi po ipinagbabawal. Una, BB rocket. Pangalawa, small triangulo. Pangtatlo,
pulling of strings. Pang-4, paper cups. Pang-5, El Diablo. Pang-6, Sky Rocker or Tweetes. Pang-7, Sparkles. Pang-8, Bombshells, Pyrotechnics. Pang-9, Roman Candle. Pang-10, Trompilyo. Pang-11, Whistle Bomb. Pang-12, Crying Cow. Pang-13, Butterfly. Pang-14, Fountain. At pang-15 is Luces. Ang mga nasabing batas ay nakaugnay din sa 2012 Implementing Rules and Regulation of Republic Act 7183, Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2014, kasama ang ating mga nabanggit kanina na mga departments of our government like the DILG, the DOH, the DOF, and the DTI. So guys, I hope po na alam na po natin yung mga paputok na mahigpit po na ipinagbabawal ng ating batas at mga paputok na pinahintulutan naman ng ating batas. So hindi po pinapayagan ng ating pamahalaan na magkaroon po tayo ng aksidente, sakuna dahil lamang po sa paggamit ng paputok. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, I invite you all to please like, share, and subscribe my channel para tutorial video. So guys, before po tayo magtapos, gusto ko lang po magkaroon po tayo ng isang certain reminders o paalala upang magkaroon po tayo ng isang masaya, masagana at ligtas na pagdiwang sa ating bagong taon. Narito ang mga paalala. Una, iwasang gumamit ng paputok hanggat maaari. Gumamit ng tarutot at iba pang alternatibong bagay na gumagawa ng ingay. Pangalawa, huwag bumili at gumamit ng ipinagbabawal na paputok ayon sa Republic Act 7183. Pangtatlo, maglinis ng kapaligiran. Linisin ang mga lugar na may mga bagay na madaling masunog tulad ng tuyong dahon at iba pang kagaya nito. Pang-apat, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng sky lantern ayon sa Republic Act 8749. Pang-5, ipinagbabawal ang paggamit ng buga, gayon din ang mga PVC pipes o lata na ginawang buga. So guys, bagamat alam na po natin na naging parte na po ng ating pagdiriwang sa bagong taon o sa Pasko, yung isang masaya, maingay na selebrasyon. Naging parte na po sa ating tradisyon at kultura. At isa po sa mga nakasanayan na natin ay ang paggamit ng paputok. Ngunit alam naman natin na yung paggamit ng paputok ay may kaakibat na panganib. Kaya nga, if we have to be responsible, kailangan humanap tayo ng ibang paraan or alternatibong paraan na pampaingay. Marami pong mga alternative ways para magkaroon po tayo ng masaya at maingay na selebrasyon tuwing bagong taon. Katulad na lang po ng paggamit ng kaldero sa ating mga bahay, busina ng sasakyan, ng ating mga motorcycles, paggamit ng mga speakers, mga radyo, or paggamit ng tambulin. Yan po ay mga alternative ways upang maiwasan natin ang mga insidente of firecrackers related injury. So sana po ay nagkaintindihan po tayo at mayroon po tayong napulot na mga certain reminders sa ating topic ngayon. At isa pong masagana, masaya at ligtas na pagsalubong sa taong 2024. So guys, this is your Parak tutorial video and thank you for watching.